kwento natin ay nagsisimula hindi sa North Pole, kundi sa isang lugar na tinatawag na Myra, sa kasalukuyang Turkey, noong 3 siglo. Dito isinilang ang isang batang lalaki na nagngalang Nicholas. Si Nicholas ay lumaki sa isang mayamang pamilya, ngunit sa kasamaang palad, maaga siyang naulila. Ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang ang isang malaking kayamanan. Ngunit imbis na gastusin ito para sa sariling luho, pinili ni Nicholas na gamitin ang kanyang yaman para tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan. Si Nicholas ay naging isang obispo at nakilala siya sa kanyang pambihirang kabaitan at pagiging mapagbigay. Maraming kwento tungkol sa kanyang mga lihim na pagtulong. Isa sa mga pinakatanyag ay ang kwento ng isang mahirap na ama na may 3 anak na dalaga. Dahil sa kanilang kahirapan, wala siyang maibigay na dote o dowry para sa kanyang mga anak, kahit hindi sila makapag-asawa. Nang malaman nito ni Nicholas, ayaw niyang mapahiya ang pamilya sa pamamagitan ng direktang pag-abot ng tulong. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, dahan-dahang pumunta si Nicholas sa bahay ng pamilya. Nakita niya ang mga medyas na isinangpay malapit sa pugon para matuyo. Maingat niyang inihulog sa tsiminea ang 3 supot ng ginto, isa para sa bawat dalaga. Kinaumadahan, laking gulat ng mag-aama nang matagpuan nila ang mga supot ng ginto sa loob ng kanilang mga medyas. Dahil sa regalong ito, nakapag-asawa ang 3 dalaga at nagkaroon ng magandang kinabukasan. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimula ang tradisyon ng pagsasabit ng medyas tuwing Pasko. Nang pumanaw si Nicholas, siya ay kinilalang isang santo, si Saint Nicholas. Ang araw ng kanyang kapistahan, December 6, ay naging araw ng pagbibigayan ng regalo sa maraming bansa sa Europa. Ang mga bata ay nag-iiwan ng kanilang mga sapatos sa labas ng pinto. Umaasang lalagyan ito ni Saint Nicholas ng mga maliliit na regalo tulad ng prutas, mani at candy. Ngayon, paano nga ba naging si Santa Claus si Saint Nicholas? Ang pangalang Santa Claus ay nagmula sa Dutch na Sinterklaas, na pinaikling pangalan para kay Saint Nicholas o Saint Nicholas. Noong 9 siglo, dinala ng mga Dutch na nanirahan sa Amerika ang kanilang tradisyon ng Sinterklaas. Sa paglipas ng panahon, ang Sinterklaas ay naging Santa Claus sa wikang Ingles. Ang modernong imahe ni Santa Claus na kilala nating ngayon, isang mataba, masayahing matanda na may puting balbas, nakasuot ng pulang damit at nakatira sa North Pole, ay unti-unting nabuo dahil sa mga tula, kwento at mga ilustrasyon. Noong 1823, isang tula na pinamagatang A Visit from Saint Nicholas, na mas kilala ngayon bilang 'Twas the Night Before Christmas, ang naglarawan kay Santa Claus bilang isang masayahing duwende na sakay sa isang sleigh na inihila ng 8 reindeer. Binigyan din ng tula ang mga pangalan ng reindeer: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder at Blitzen. Ang tulang ito ang nagpakilala sa ideya na dumarating si Santa tuwing bisperas ng Pasko at pumapasok sa mga bahay sa pamamagitan ng tsiminea. Pagkatapos, noong huling bahagi ng 1800s, isang sikat na political cartoonist na nagngangalang Thomas Nast ang gumuhit ng serye ng mga larawan ni Santa Claus para sa Harper's Weekly. Ang mga guhit ni Nast ang nagbigay sa atin ng imahe ni Santa Claus na isang malaki at mabait na taong may mahabang puting balbas, may paggawaan ng laruan sa North Pole, at may listahan ng mga batang mabait at hindi gaanong mabait. At syempre, hindi natin makakalimutan ang papel ni Coca-Cola. Noong 1930s, kinomisyon ng kumpanya ang artista na si Haddon Sundblom para gumawa ng mga Christmas advertisement. Ang mga pinta ni Sundblom ay nagpatita ng isang mas mainit, mas palakaibigan at mas makataong Santa Claus. Ang mga imahe niya na naglalarawan kay Santa na umiinom ng Coke, nagbabasa ng sulat at naglalaro kasama ang mga bata ay lalong nagpatibay sa itsura ni Santa na kilala natin sa buong mundo ngayon.
At kumusta naman si Rudolph, the red-nosed reindeer? Siya ay hindi kasama sa orihinal na 8 reindeer. Ang kwento ni Rudolph ay nilikha noong 1939 ni Robert L. May para sa isang pampaskong pangkulay na libro na ipinamimigay ng department store na Montgomery Ward. Ang kwento ng reindeer na tinutukso dahil sa kanyang kumikining na ilong, ngulit sa huli ay naging bayani dahil dito ay agad na naging sikat. Naging mas tanyag pa ito nang gawing kanta ni bayaw ni May na si Johnny Marks. Mula kay Saint Nicholas ng Myra, hanggang sa Sinterklaas ng mga Dutch, hanggang sa Santa Claus na kilala natin ngayon, ang alamat ay nagbago at lumago sa daang-daang taon. Pero ang puso ng kwento ay nananatiling pareho. Ang diwa ng pagbibigayan, kabaitan at pag-asa. Si Santa Claus ay kumakatawan sa pinakamagandang bahagi ng Pasko, ang kaligayahang dulot ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, ang pag-asa sa mga himala at ang paniniwala sa kabutihan. Ipinakaalala niya sa atin, bata man o matanda, na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nakikita sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa isa't isa. Kaya sa susunod na makakita kayo ng imahe ni Santa Claus, alalahanin niyo ang mahabang kasaysayan sa likod niya. Mula sa isang mabait na obispo sa Turkey hanggang sa isang masayahing karakter na naglalakbay sa buong mundo para maghatid ng saya, ang kwento niya ay isang magandang paalala na ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay maaring mag-iwan ng isang pamana na tatagal magpakailanman. Sa isang malayong lupain sa Hilagang Polo, kung saan ang niyebe ay kasing puti ng ulap at ang mga bituin ay kumikinang na parang diamante, nakatira ang isang batang reindeer na nagngangalang Pipo. Hindi siya tulad ng ibang mga reindeer. Habang ang kanyang mga kaibigan ay masayang naglalaro, naghahabulan sa mga burol ng niyebe at nagyayabang sa kanilang malalakas na sigaw, si Pipo naman ay laging nasa isang tabi lang, tahimik na nagmamasid. Si Pipo ay napakamahiyain. Ang kanyang mga paa ay tila nagiging yelo sa tuwing may lumalapit sa kanya para makipag-usap. Ang kanyang boses ay halos isang bulong lang at ang kanyang mga mata ay laging nakatungo sa kanyang mga kuko. Madalas, pinipili na lang niyang mag-isa. Gumagawa ng maliliit na anghel sa niebe o pinapanood ang pagbagsak ng bawat piraso ng niebe mula sa langit. Isang araw, habang papalapit na ang Pasko, inanunsyo ni Santa Claus na magkakaroon ng isang malaking pagsubok, ang Grand Reindeer Games. Ito ay isang taunang kompetisyon kung saan pinipili ang mga pinakamagagaling na reindeer na tutulong sa kanya sa paghahatid ng mga regalo sa buong mundo. Mayroong karera sa pagtakbo, paligsahan sa paglipad, at pagpapakita ng lakas sa paghila ng sleigh. Ang lahat ng batang reindeer ay nasasabik. "Ako ang mananalo sa karera!" Sigaw ni Rudo, ang pinakamabilis na reindeer sa kanilang grupo. "At ako naman ang pinakamalakas!" Sabi naman ni Brutus na ipinagmamalaki ang kanyang malalaking antler. Ngulit si Pipo, nakatayo lang sa likuran ng lahat, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang sumali. Gustong-gusto niyang patunayan na mayroon din siyang kayang gawin. Pero ang hiya niya ang pumipigil sa kanya. Paano kung pagtawanan lang siya ng lahat? Paano kung matapilok siya sa harapan ng lahat? Sa mga sumunod na araw habang ang iba ay abala sa pag-iensayo, si Pipo ay palihim na nasasanay sa gabi kapag ang lahat ay tulog na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumatakbo siya ng napakabilis. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Lumilipad siya ng mataas. Umiikot-ikot sa mga bituin na parang mananayaw sa himpapawid. At sa paghila ng isang malaking troso, natuklasan niyang mas malakas pa pala siya kaysa sa kanyang inaakala. Sa bawat gabi ng pagsasanay, unti-unting lumalakas ang kanyang loob. Dumating ang araw ng Grand Reindeer Games. Ang buong North Pole ay nagtipon-tipon. Ang mga duwende ay nagwawagayway ng mga bantila at ang hangin ay puno ng musika at tawanan. Nagsimula ang unang paligsahan, ang karera sa pagtakbo.
Ang lahat ng reindeer ay umwesto sa linya. Ang kanilang hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin. Nandoon din si Pipo, nanginginig sa gilid, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Handa! Set! Go! Sigaw ni Santa Claus. Nagsimula ang karera. Si Rudo ang nanguna tulad ng inaasahan. Pero sa likuran, unti-unting humahabol si Pipo. Naalala niya ang kanyang mga gabi ng pagsasanay, ang pakiramdam ng hangin sa kanyang mukha. Nagsimula siyang tumakbo ng hindi na iniisip ang mga nanonood, kundi ang saya ng pagtakbo. Isa-isa niyang nilagpasan ng ibang reindeer. Sa huling metro, magkatabi na sila ni Rudo. Sa isang huling malakas na tulak, naunahan niya ito ng isang hibla lang ng buhok. Nagulat ang lahat. Ang tahimik na si Pipo ang nanalo. Hindi makapaniwala ang ibang reindeer. Ngunit bago pa man makapagdiwang si Pipo, nagsimula na ang susunod na paligsahan, ang paglipad. Dito, kailangan nilang lumipad sa isang mapanganib na obstacle course sa himpapawid. Si Pipo, na may bagong kumpiyansa, ay pumailang lang sa himpapawid. Siya'y umiiwas sa mga naglalakihang icicle, sumuot sa mga umiikot-ikot na singsingming yelo at lumipad ng may pambihirang galing. Ang lahat ay namangha sa ipinakita niya. Ang huling pagsubok ay ang paghila ng sleigh. Kailangan nilang hilahin ng isang sleigh na puno ng mabibigat na bloke ng yelo. Si Brutus ang unang sumubok at nahila niya ito ng 10 metro. Ang iba ay sumubok din, ngunit walang nakahigit kay Brutus. Pagkatapos, si Pipo na. Huminga siya ng malalim. Ikinabit ang harness sa kanyang katawan at nagsimulang humila. Sa una, tila hindi gumagalaw ang sleigh. Narinig niya ang ilang bulong-bulong. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inisip ang lahat ng bata sa mundo na naghihintay ng kanilang mga regalo at humila siya ng bukong lakas. Dahan-dahan, gumalaw ang sleigh. At hindi lang yon. Hinila niya ito hanggang sa dulo ng linya. Natahimik ang lahat. At pagkatapos ay napalitan ito ng malakas na palakpak. Kahit si Santa Claus ay napangiting niyang malapad. Lumapit sa kay Pipo. Pipo? Sabi ni Santa sa kanyang malumanhan na boses. Matagal ko nang nakikita ang iyong potensyal. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa iyong sarili. Ipinakita mo sa amin ngayon na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay na iyong ginagawa, kundi sa tibay ng iyong puso. Mula sa karamihan, lumapit sina Rudo at Brutus. Pipo, pasensya ka na kung minsan ay hindi ka namin napapansin, sabi ni Rudo. Ang galing mo pala, dagdag ni Brutus. Gumiti si Pipo, isang totoong ngiti sa unang pagkakataon sa harap ng lahat. Sa bispera ng Pasko, habang inihahanda ni Santa ang kanyang sleigh, tinawag niya ang kanyang pangkat ng mga reindeer. At sa taong iyon, may isang bagong miyembro sa unahan ng grupo, sa tabi mismo ni Rudolph. Ito ay si Pipo, ang dating mahiyain na reindeer. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap at kumpiyansa. Habang sila'y lumilipad sa kalangitan ng Pasko, ang ilaw mula sa ilong ni Rudolph at ang matatag na hakbang ni Pipo ang nangunguna sa daan. Natuklasan ni Pipo na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa Paskong iyon ay hindi isang laruan o candy, kundi ang regalo ng paniniwala sa sarili. At nalaman niya na kahit gaano ka pakatahimik o mahiyain, mayroon kang natatanging liwanag sa loob mo na naghihintay lang na magningning. Kaya kung sa mga minsan ipakiramdam mo ay katulad ka lang ni Pipo, tandaan mo ang kwento niya. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka talaga, dahil bawat isa sa atin ay may pambihirang kakayahan. Kailangan lang natin ng kaunting tapang para ipakita ito sa mundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Pipo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang videong ito. Maligayang Pasko sa inyong lahat!